Bago po natin pagsalitain din po yung mga nasa Zoom natin na mga former senatorial candidates, may lang din po akong pahayag. Nasabi na naman po nila lahat ng mahalaga. Masaya lang po ako ngayon na humarap sa inyo ngayon at sa taong bayan na hindi na kandidato. Masaya po kami na kami po ay hindi na kandidato. Dahilan po sa noong kami ay kandidato, we would like to reiterate that we have brought these matters to public attention and to the proper authorities. Okay? Pero nung hindi po yan dinidinig, napakahirap po ng posisyon ng kandidato dahil lagi pong nababahira ng politika. So ngayon po, I am calling on all vloggers, all journalists, and all media men. Please, we are asking you, okay, to either include in your headline or to emphasize the fact na wala po sa aming naghahanap ng posisyon at hindi po namin adhikain ang maihalal o maiproklama dahil dito sa ginagawa namin dito. I am calling all media men to emphasize that. I hope in the spirit of truthful journalism, you will be beholden at least sana to that promise to be truthful, no? Kasi po, ang intent namin dito is to fix our electoral system. Okay. Now that that has been emphasized, in fact, overemphasized, gusto ko rin pong sabihin na nung kandidato pa kami, nag-motion na kami at nag-reiterative motion na kami sa Supreme Court to simply apply and enforce the law on manual count. May gusto rin po kami i-correct sa public perception. Though we use the term manual recount loosely, the technical term, we have all erroneously used that loosely. The technical term is manual count, hindi po recount. We are asking for a manual count dahil wala namang i-recount. Gusto lang po namin na ibangga yung manual na pagbilang sa balota dun sa lumabas sa digital. Bakit kamo? In light of all the anomalies na alleged, no? Na meron pong mga overvotes or meron pong nagbabago na boto na pag binoto si A, lumalabas si B. Nabalitaan niyo po siguro lahat yung mga ganyan. These are all immaterial. What is material is the fact that if we implement manual counting, masosolve po lahat ng problema na yan, mga anomalya na yan. Now, as to the past replies of the relevant authorities na kailangan daw nila, ano yung partner, kailangan daw nila ng batas pa para mag-implement ng manual count, we vehemently object to that reply. Hindi po kailangan ng batas para implement ang manual count dahil may batas na po. We are reiterating that. Meron ng Section 31 sa 9369 that mandates the manual count. Lastly, lahat po ng mga alleged anomalies doon po sa pag-procure at sa paggamit ng mga systems ng mga Miro. There was a petition from Congressman Egay Irice, which is still pending also in the Supreme Court, no? Gusto lang namin na sabihin sa inyo that there is a possibility that I personally might even intervene in that petition. Dahil po, it is a matter of public knowledge that there were irregularities in the procurement and they remain unanswered. There are irregularities in the lack of the international certification as prescribed by law, and there was a lack of evidence that the system used had been used in prior elections. Lahat po nito ay matter of record. Wala po kaming ginagawa dito na opinion lamang naming apat na abogado. So what we are humbly asking or seeking are for the proper authorities to address these questions which we have
respectfully, and procedurally, tama naman ang ginawa namin, no? Brought to the attention of the proper authorities. Yun lamang po. I ask all media men to emphasize, because we know we are not oblivious, no, to the fact that this will be used against us. PR machineries will expectedly use this and make us seem like we are after power or position. We are stating on the record, for the record, hindi po kami naghahanap ng posisyon or ng adjustment ng tali ng mga nanalo. Please, we ask all media men to honestly report that. Ang hinahanap namin is to fix the system and to address the anomalies that have been placed on the record. Nililinaw ko po, pasensya na po sa pagdidiin at pag-uulit ng pagdidiin because we have been misquoted before. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount, manual count. Okay, that is my final statement. Now, we would like to see if the technical team can we connect to the Zoom para dun sa mga statements ng two more senatorial candidates. Okay tayo? Habang iniintay po, we would like to show you a copy of a manifestation that I filed yesterday to the NBOC. Dahil po nagmamadali at may deadline, mag-isa ko pong ginawa ito, but I have now shown it to my party mates. Very simply, this is, sabihin niyo lang sa akin pag nandyan yung mga ka-zoom natin. Very simply, this is about the factual background dito is about the overvotes and the undervotes, which again has been acknowledged by the NBOC. No, so kami po ay humihingi ng clarification. We respectfully ask the Commission, sitting as a board of canvassers, no, to immediately issue a clarification explaining the legal and procedural basis kung bakit po nagkaroon ng inclusion of the overvotes and undervotes in the senatorial results to the tune of 16.8 million. Hindi po insignificant yung numero ng overvotes. Okay, so we would also like to request the Commission, again sitting as a NBOC, to include this clarification in the official minutes of the canvassing proceedings. Okay. So, team, okay na tayo. Are we going to go to Attorney J.V. Hindo first, no? Attorney J.V. Hindo, can you hear us? Yes po. Okay, you have the floor. Maayong hapon sa tanan, Attorney J.B. Hinlo. Nandito po ako ngayon sa Bacolod City, no, sa aking opisina. Dalawang aspeto po ang dapat natin tingnan. Sa political po, ang COMELEC, kaya po yung opisina na naggagarantiya na yung electoral process, dapat po maging malinis, maging tapat sa boses ng sambayanan. Kaya po, ilang ulit na pong eleksyon na kine-question ng marami ang fairness and accuracy ng automated counting machine. At marami na rin pong mga kababayan, tama na rin po ako ngayon, na nag-aapela na let us do the manual count bago i-transmit, no, sa server for the electronic transmission, because it's most accurate yung manual count. Merong depekto, siguro po konti, but at least meron tayong mga watchers at talagang mabibilang ang boto. Sa makina po, hindi namin at hindi natin alam ano ang nangyayari sa loob ng makina. Kung yung ating binoboto ay talagang yon ang lalabas. Talagang marami pong haka-haka hanggang ngayon at hindi matatapos ang usapin
tungkol dyan. Kaya, on the political process, sana po ang COMELEC ay tulungan ang panawagan ng marami na let us do the manual count henceforth. At sa nangyari sa ngayon, let us be transparent, let us do the manual audit, no, na talagang may mga representatives ang mga political parties. Taligan naman na aspeto nito, taligan, ang huling opisina na siyang mag-determine kung ano ang dapat gawin ay ang Korte Suprema. Ako po, no, nananawagan sa ating Korte Suprema, sana po magkaroon na po ng maagang desisyon ang mga nakabigbing kaso tungkol po sa eleksyon. Bilang isang officer of the court, I humbly appeal to our Supreme Court, please put a closure to the present dilemma and the doubts hounding our people regarding election. Sana po magkakaroon na po ng kasagutan ang mga nakabigbing kaso. Salamat po sa lahat at magkita-kita po ulit tayo one of these days. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat, Attorney J.B. Hinlo po. And lastly, we have Dr. Richard Marites Mata. I hope you can hear us. Yes. Okay. Doc Mata, you have the floor. Yes, magandang hapon po sa lahat. Dr. Mata po, nasa Davao City po ako ngayon. The same way na sinabi po ni Attorney Jimmy Bundo, hindi po ito yung pinaglalaban namin na nanalo kami. Hindi po yon. Again, inuulit ko po yan. Sana po walang malintang ganyan. Ako po ay kontento sa nakuha kong boto being a first-timer. Masaya po ako sa nakabot kong 5.7 million. So hindi ko po yun kinokontest na dapat panalo po ako. Kaya lang yung aking nire-raise up po, yung balita na nakikita naman natin sa mga news, sa internet, yung sinabi po ng NAMPREL na may overvotes po na 18 million. Ano ibig sabihin ng overvotes? Yung sumobra sa 12, yung kanilang binoto. Pag naging invalid tuloy, naging zero tuloy. Doon sa pagboto po, meron na una sa akin, yun ang sinabi ng doon sa precinct na overvote ka po. So inisip ko lang, baka nagkamali lang din siya. But later on, yung kaibigan kong vlogger, nag-viral din yung sinabi niya, si Chito Samuntina, talagang malinaw na hindi daw siya nag-overvote dahil may listahan siya, bakit daw siya nag-overvote na naman. So ngayon, nalaman natin na may 18 million na overvotes. So, kawawa naman yung mga bumoto kung mali yun ng makina. Kung mali ng tao, like 13 talaga ang binoto niya, 14, mali niya yon. Pero kung talagang 12 and below ang binoto niya, tapos sinabi ng makina ay overvote siya, yung karapatan niya ay kinuha sa kanya. Kaya yan po nga ang aking request talaga na katulad ng request namin lahat is a manual count. I-check, ang tanong ko po no, sa COMELEC, yan po ba'y mali ng tao? Yun po ba'y mali ng makina? Ilan ang mali ng makina? Ilang milyon ang mali ng makina? Ilang milyon ang mali ng tao? Na sila lang talaga ang nagkamaling nagboto ng mas madami sa 12. Gusto ko pa malaman ang sagot doon. Ilang milyon doon? Or baka lahat yun ay ang makina ang may mali? So yun po ang ating request dahil karapatan po ng tao na mabilang ang boto niya. Kung mali ng makina yun, dapat ibilang pa rin yung boto ng tao na yun. Dahil hindi niya nakasalanan yun. Pero kung kasalanan ng tao yun, accepted po yun. So, dapat masagot po yun dahil karapatan ng tao yun. So, dapat ma-priority ko. Sabihin na lang natin, mahirap bilangin ang lahat-lahat. Ay, may suggestion, bilangin po yung 18 million. Bilangin nyo, tingnan ang computer, kaninong pangalan nyo nag-overvote, tingnan yung kanyang balota, nag-overvote ba talaga, dapat third party ang titingin para hindi dadagdagan or babawasan ba o ano ba, para malinaw yung counting at may identify is it a machine error or human error. Yun po ang akin po.
Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Dr. Richard Marites Mata. So that concludes our personal statements. We open the floor to the questions of our media men present.